Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang mga dorobo at maloloko, walang pinipiling lugar para manggancho. Sa mang lugar, simbahan manok kanto. Basta nakatsyempo, manggugoyo. Modus na mga walang puso, alamin sa Kilos Pronto. Alam mo kasi Lex, sa mga nanonood sa atin, ito na yung kontra-modus. Para wag ho kayo mabiktima. Marami hong mukha ang modus. At ang modus talaga, ginagawa ho yun, nililikha ng malikhain at may utak niyan para makapambiktima. At yung kanilang sistema dyan, mapang-akit doon sa sinasabing taenga at mata ng sinasabing inaalok nila. 15 ba naman ang nabiktima rito? Ang sinasabi ho nilang inarereklamo rito, ilaw sa Dahon Foundation. Sa pangalan pa lang, may ilaw pa sa Dahon Foundation. Ito yung kalokohan. Ang alok nila ay mababang presyo, mga ka-KP. Presyong lupa na pwedeng installment basis sa loob ng 6 na buwan. Ay, sus Mario. Ngayon, ito tumutulong din yung foundation sa mahihirap magkaroon ng sariling lupa. Iyan ang malimit na sinasabi nito mga putok sa buhok. Kaya mag-iingat ho kayo, lalo-lalo na kayo mga mahihirap dyan, nag-aasam-asam ng malupa. Baka yung inaasam-asam nyo, mapupunta sa bulsa ng mga dorobo. Kaya mag-iingat ho kayo. Ito, ikaw, tingnan ha. Panoorin nyo to. 15 biktima ng panloloko ang lumapit sa Kilos Pronto. Ang kanilang sumbong, ginoyo raw sila ng ilaw sa Dahon Foundation. Ayon sa kanila, inalok daw sila ng pamunuan ng naturang foundation na bumili ng lupa na maaari nilang matayuan na sarili nilang bahay. Mabibili raw nila ito sa halagang 180,000 piso at pwede pa raw nilang hulugan sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay Toribio Daplin, isa sa mga biktima, matagal na raw niyang pangarap ang magkaroon ng sariling lupa na matatayuan ng kanyang sariling tahanan. Pero hindi niya alam ang kanyang pangarap ang magdadala sa kanya para mabiktima ng modus operandi. Taong 2013, habang palabas siya ng simbahan, inabutan daw siya ng isang flyer ng ilaw sa Dahon Foundation. Time na nagsisimba po ako linggo, may namimigay. Ang pangalan po niya ay si Remy. Matatagpuan yung kanilang opisina sa bayan po. So nag-inquire ako sa opisina nila kasi may contact number at saka address doon sa flyers. Nang puntahan niya ang address na nakalagay sa flyer, dito na raw siya nakumbinsi ng mga empleyado ng naturang foundation. Ang mismong presidente nito na si Beatriz Brondial pa raw ang nakausap niya. Pagpapaliwanag po nila sa akin ay isang bilang organisasyon na nag-oorganisa sila ng mga para sa mahihirap at hihingan ka nga ng pera para sila ay maghahagilap ng lupa na bakante at bibilin daw nila. At saka po i-divide sa nakakabili na. Ngayon, kung hindi ka matagal ka makakabayad o makapagpulipid, hindi ka raw makakukuha. Kaya kailangan talaga na mapulipid agad para automatic, kahit na kubo-kubo, makakakuha ka raw ng palupa na sa 30 square meters daw po. Dahil dito mabilis na nangutang ng pera si Toribio para makapagbayad. Megit 160,000 piso raw ang kanyang ibinigay na pera. Pero ang lupa, wala pa rin hanggang ngayon. Nagbayad ako ng 160,000 sa kabuuan, subalit wala namang lupang kapalit na ibinigay sa akin sa ilaw ng Dahon Foundation na ito. May inipit na flyers doon sa pintuan ng klinik at sa kagustuhan magkaroon ng sariling lupa, pinuntahan ko yon address na yon doon sa May Novaliches. Kinabukasan, nakausap ko yung namigay ng flyers, Mrs. Susana de Veras, at ang sabi ay, yun nga yung lupa, meron silang binebenta, 30 square meters. Mabilis daw siyang pinakagat ng mga dorobo at inalok daw sa kanya ang lupang may sukat na 30 metro kwadrado
sa pinakamababang halaga. Kaya naman agad siyang nagpa-reserve ng 3 lote sa barangay Bignay na di umano ay pagmamay-ari ng Ilaw sa Dahon Foundation. Ang kinuha ko doon 3 para sana doon sa gagawin naming clinic. Kasi ang requirement sa DOH at least 50. Natangay sa kanya na mga kawatan ang higit 300,000 piso. Pero mas labis niyang kinagulat na minsan puntahan niya ang lupa na kanyang nabili ay sinabihan siya ng tunay na may-ari ng lote na hindi ito pagmamay-ari ng Ilaw sa Dahon Foundation at hindi ito ibinibenta. Ginawa ko, binayaran ko ng spot cash nilang 140. Tapos yung isa, binayaran ko ng 35. Pinuntahan ng Kilos Prontong opisina ng Ilaw sa Dahon Foundation sa Novaliches sa lungsod ng Quezon. Pero wala na ito at matagal na raw nagsara. Sa isang maliit na kubo-kubo sa Vista Verdeville sa lungsod ng Caloocan, natagpuan ng Kilos Pronto undercover ang nilipatang opisina ng Ilaw sa Dahon Foundation. Dito patuloy ang kanilang operasyon. Tanong ko lang po, kasi dito meron po kaming flyers na nakuha. Oo, kaya lang sarado na daw po yung office. Dito kami itinuro. Ito na yung bagong office nyo. Paano po ito? Yung 30 square meters. Tapos, oo. 180,000 yung sa 30 square meter. Okay. 6 months to pay lang po yun, 120. Ngayon, kung spot cash ninyo, 120. May discount kayo ng 60,000. Diretso tayo na po yan. Diretso bahay na. Opo. Oo. Kami rin po magpapabahay. Kayo, O kayo po ang magtatayo ng bahay. Ah, okay. Kasi ang ano niyan, inantay na lang namin yung sa petisyon. May MOA na si Madam Betty at saka si Atty. De Guzman. Si Atty. De Guzman kasi, siya yung attorney ng mga Pacheco na magkakapatid. So, yung mga magkakapatid, nakapagperma na doon sa MOA nila, yung project binigay kay Madam Betty. Pero ang kausap na ni Madam Betty, yung attorney. Sa mga certification na nakuha ng Kilos Pronto na mula sa tanggapan ng Assessor's Office ng Caloocan City Hall, malinaw pa sa sikat ng araw na wala silang pagmamay-aring lupa na matatagpuan sa Bignay sa lungsod ng Caloocan at maging sa Vista Verde para ibenta. Paalala ng Kilos Pronto sa pamunuan ng Ilaw sa Dahon Foundation, ilantad nyo ang mga sarili ninyo at harapin ang mga reklamo laban sa inyo. Markado na kayo sa Kilos Pronto! Eto Lex, maganda ako na panood nyo ho ngayon to. Nag-undercover ho mismo mga Kilos Pronto ho, mga staff ho namin. Nakita nyo ho kung paano ho sila magsalita. May mga attorney pa. Wala namang opisina, bagko sa bahay kubo lang. Eh kung kayo ho'y talagang maaakit pa dyan, ibig sabihin gahaman na rin kayo eh. Imposible ho kasi ang isang nagbibigay ho ng modus, magaling ho magsalita yan, pinatutulo laway ninyo. Music to the ears, matamis ang dila. Pero tinitingnan niya susunod na kanyang sasabihin, depende sa iyong reaksyon. Habang ginaganahan ka, mas meron silang another spiel. Kasunod noon. Kita mo yung mata nung kanina, yung habang tinatanong ng ating undercover, yung matang ng lalaki, kumikislap kagad. Sabi niya, pera na to, pera na to. Pera. Ngayon, para sa ating ngayon, total nandito na yan, sila ho'y parang guerrilla tactic. Mawawala sa isang lugar. From Quezon City, Novaliches, sa Caloocan. I'm sure na ipinalabas na natin ngayon, pasisikipin natin ang mundong ginagalawan nito ng Ilaw sa Dahon Foundation. Malamang ito'y mawawala. Hindi, ito'y talagang bogus ho to eh. Ang problema ho kasi, pag nabiktima ho yung marami, nag-aasam-asam ng lupa, bigay agad ng pera. Para mas mabilis ho kasi, ano ba naman kung ganun ho kayo, hindi ka nakakatiyak. Lalapit na lang kayo, pag nabiktima na kayo, paano na namin kayo matutulungan? Maliban sa madiscovery lang namin. Pero the next time, kung sino man nakikinig, anumang mga alok, anumang bagay, serbisyo, produkto, lupa o trabaho, pag too good to be true, diba? Ilapit niyo ho sa amin. Makakatulong ho kami. Kasi meron ho kaming ways na malaman kung yan ay modus kasi baka malawakan yan. Hindi lang isahan dito, 15. At pagkatapos ng mga biktima, lipat agad. Sigurado marami na nabiktima niya. Hindi lamang po ito 15 nito. At ilan na siguro nalikom pera ho nitong Ilaw sa Dahon nito. O yung dahon na ho yan, na tuyo na ho yung dahon ninyo at mahuhuli rin ho kayo.
Kaya kami na lang ho magsasabi sa inyo, mag-ingat na lang ho kayo. Pero pahabol na lang dito, subukan natin dito ho sa makakausap nating police Chief Inspector si Jay Cudin, PIO siya ng QCPD. Siguro makabigay man lang sila kahit na paano sa police side, ano? Dito kasi nagsimula, sa QC dito. nagsimula Okay. yung opisina nila. Magandang gabi, Chief Inspector Jay Cudin. Si Ben Tulfo, live ho tayo. Kasama ho natin si Alex Santos dito ho sa Kilos Pronto sa UNTV, sir. Sir Ben, Sir Alex, magandang gabi po sa inyo at sa ating mga tagapaginig. Okay, ano pong magagawa po ninyo rito para doon ho sa mga nabiktima na? Anong klaseng hakbang inyong ma-advise sa kanila na mga naloko? Kasi nag-umpisa sa Quezon City, sa Novaliches, takbo ho sila sa Caloocan. Advice lang, quickly lang ho, mga dapat nilang magawa, mga talagang ito hakbang na gamit ho ng pulisya sa tulong ho ninyo, advice ho ninyo. Quickly. Una po, makipagtulungan sila sa Nubalis Police natin, hindi kaya po sa Sidonat, sa Camp Karingal. At dumulog lang po para matis sila at mabigay sila yung mga description ng mga taong yan. At para maibigay rin po nila yung transaksyon ginawa na nila. Mga papeles. Mga papeles po. Oh, yun. Okay. Opo. Or with that said, kami nagpapasalamat at ito ho mismo yung ibang mga biktima, tuturuan ho namin ay sila hilalapit ho sa inyo para naman ho, yan, mapablatter na dyan. At kung ano man mga bagay na magagawa ho nating polisiya, malaking bagay rin ho yan sa ikadadakip ho at matuldukan hong panloloko ho ng mga dorobo. Dahil ang gusto siguro nila, Ben, ay maimbalik yung pera na kanila pong nailaan ho dyan na Chief Inspector, no? Baka pwede ho natin matulungan sila, mabawi ho yung pera. Opo. Una ho, dapat mahuli muna mga to. Iyon. Okay. With that, sir, maraming salamat, Police Chief Inspector Jay Cudin ng QCPD. Maraming salamat din po. Alright.